I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos updates. And this is a very exciting videos guys. All news, siyempre. Ayan o. Siyempre, kilalang kilala natin. Ito guys, no. Naglabas po ng statement. Talagang hinubaran po kung yung mga kasamahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung mga kasabwat niya. Ito na nga ang sinasabi natin O ayan basahin po natin para kumpleto detalyado. February 15, 2026. Madaling araw guys Hindi pa ako natulog dahil mayroon pa akong ginawa. But anyway, ayan na, shoutout sa mga Marcos loyalists, supporters, Filipino, and OFW. Eto na. Shoutout sa mga DDS. Diba? Kaya nga ang karma talaga ay naniningil yan. Ibig sabihin, ang karma talaga naniningil yan sa mga oras na gusto niyang maningil. Para kumpleto detalyado guys, basahin ko po sa inyo, okay? Eto na. Ayan Anong sabi? Ayan mga kababayan. Dumalang sa wall ko ICC hinubaran mga kasabwat ni Digong OM goes. 14 pala kahapon. Ano yan? Nako. Ano yan mga bes? Kayo guys, ano masasabi nyo? Abangan po natin. Ayan Inilabas ng International Criminal Court, which is ang ICC, ang listahan ng mga kasong isinampa laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang pinangalanan na rin ang umano'y mga kasapakat sa tukhang o madugong giyera kontra droga ng kanyang administrasyon. Diba sabi ni Las Cañas mga kababayan si Sara isa pang tawag dito, isa sa mga involved dito sa issue na ito. Siya po ang tukhang queen, sabi ni Mr. Las Cañas po yan mga kababayan. Ay abangan natin. Subaybayan po talaga natin yan. Kaugnay ito ng umano'y karahasang naganap sa Davao City at sa buong Pilipinas mula 2011 hanggang 2019. Batay sa dokumentong sa document containing the charge, which is ang DZZ, na isinumiti ng prosecution na inilabas ng ICC ang public ledger. Ayan, redacted version nito noong February 13. OM goes. Nako po. Sino kaya mga kasabwat nito, no? Mga co-perpetrators ito, guys. Nung hinuli si Digong nung March 11, 2025, nabasa po natin, ibig sabihin, narinig po natin na mayroong co-perpetrators ang dating Pangulo dito sa EJK na ito. Hindi naman po pinangalanan yon, pero sinabi doon sa warrant of arrest niya, co-perpetrators. Alam niyo naman ibig sabihin nun. Sabi po dito mga kababayan, ayon sa DZZ, inakusahan si Duterte na responsible sa mga pagpatay na maituturing na crimes against humanity, kung saan hinati ito ng prosecution sa tatlong kategorya agay. Ito, sabi dito, ito ay ang count 1 hinggil sa mga pagbatay sa Davao City sa panahon ng Mayor si Duterte. Count 2 hinggil sa mga pagbatay ng mga high value target noong presidente si Duterte. At count 3 hinggil sa mga pagbatay at attempted murder sa mga barangay clearance operation noong presidential period. Agay! Nako po. Diretso tayo. Ayan. Nagkaroon umano ng
kakaisang plano si Duterte at ang kanyang mga co-perpetrators para neutralize. Alam niyo naman ibig sabihin niyan, guys, ha? Hindi ko nabanggitin dahil alam mo naman si YouTube masilan ang umano'y mga kriminal sa Pilipinas, kabilang ang mga individuals na nauugnay sa paggamit at production ng illegal na, alam nyo na, ayan illegal na kontrabando. So ibig sabihin, guys, ang sabi ni Mr. Las Cañas, Asierto at saka si Bato. Sabi ni Las Cañas, mga kababayan, Lord of all drug lord si Digong, guys. Ilagay ko nga sa screen ko yan. Sa totoo lang. Wow. At protector siya ng mga, alam nyo na, tulad ni Michael Yang. Grabe pala, nung siya ay naging pangulo, antindi pa lang nangyari sa Pilipinas, guys. Wala tayong kamalay-malay, nung nalaman natin natapos na kanyang termino. Grabe, At least between November 1 to 2011 at 16 March 2019, Duterte and his co-perpetrators share the common plans or agreement to neutralize alleged criminal in the Philippines, including those perceived or alleged to be associated with the kontrabando, guys, use, sale, or production through violent crimes, including pagpatay. Common plan ayon sa Office of the Prosecutors. Grabe. Talaga naman, tinukoy sa dokumento ang mga kasapakat umani ni Duterte na Senator oh my goodness, guys, Senator Ronald Bato de la Rosa, dating chief ng Davao City Police of Philippine National Police, si Vicente Danao. Itong taong ito, guys, umiyak ito nung nag-step down si Duterte sa Malacanang noong 2022. At inamin niya ito na mayroon siyang kinitil. I think Quadcom ba? Correct me if I'm wrong, guys. Yan si Danao. Dating chief ng Davao City Police at Deputy Directors for Operation of the PNP Criminal Investigation and Detection Group, Camilo Casculan. Goes. Dating Pinang Chief ng Davao Region Police Office of PNP for Directorate for Operation, Oscar Albayalde. Nako po, patay kadong. Dating Regional Director ng National Capital Region Police Office at PNP Chief, Senador Christopher Lawrence Bongo. Goes. What? Ayan na, mga bes, ayan na. Dating personal aide at special assistant ni Duterte, si Dante Giran. Dating National Bureau of Investigation, which is ang NBI, si Chief Isidro Lapiña. Goes. Dating Davao City Police Chief at Philippines Drug Enforcement Agency Chief. Dating Justice Secretary Vitaliano Gagiri Disikan at iba pang miyembro ng PNP. Lagot ka ngayon, Mr. Aguirre. Napanood ko yung kanyang interview, mga kababayan. Sabi niya, hindi daw siya natatakot dahil wala daw siyang nilabag na batas or pagkakasala. So, let's see. Ayan ang sinabi niya. Sa interview naman ng programang OOTD sa Abante Radio nitong Sabado, February 14, sinabi ni Atty. Cristina Conti na posibleng may sekretong warrant of arrest na laban sa mga kasabwat ni Duterte. Agay! Huwag nyo na, alam nyo, guys, ako hindi naman ako police or whatsoever. I mean is, hindi ako police, hindi ako abogado, pero I think mas maganda yung i-surprise na lang yung warrant of arrest kaysa i-announce mo. Diba? Kasi pag i-announce mo yung iba, tumatakas diba? Tumatakas si Bato. Tingnan nyo, nasaan ba si Bato ngayon? Ewan ko kung nagtatago ito si Bato kung saan-saan. Grabe. Kaya mas maganda yung sikreto. Tama yun. Sabi ni Atty. Cristina, wag mo na sabihin. Dapat surprise.
Di ba guys? Nilinaw pa sabi dito, nilinaw pa nito ang mga kaso sa mga kasapakat. Oh, alam niyo ba nung kasapuat siguro yan, ano? Ay hiwalay sa kasong crime against humanity ni Duterte. Oh, ano raw sabi? Nilinaw pa nito na ang kaso na sa mga kasakapat, ayan, kasapakat or kasabwat ay hiwalay sa kasong crime against humanity ni Duterte. Bakit kaya? Pero separate yun na issuance. Kailangan malinaw yung pagkaka-issue nun, labas pa dito sa documents containing the charge, paliwanag ni Conte. Doon na makikita yung aktual na rule nila. Ay, grabe pala. Pinalagaan naman ni Senator Go ang pagkakanawit ng kanyang pangalan sa ICC case ni Duterte. Wala kang magagawa eh. Matibay yung ebidensya, lalo na po yung mga star witness, nandoon sila eh. Las Cañas, Arcierto, Bato-Bato, ha? Patay kayo ngayon. Di ba? Sabi mo dito mga kababayan, I dispute these allegations which are entirely unfounded, one-sided, unfair, and bear no relation to the reality of my roles and responsibilities during my service as a special assistant to the President from June 2016 to October 18, as well as executive assistant to the Mayor of Davao City from 1998 to 2016, di inigo. Oh, talaga lang. Sigurado ka ba? Wow. Imposible naman walang alam. Alam po natin eh, halos magkadikit ang bitoka tong dalawang to eh. 'Di ba? Sabi nga ni Mr. Las Cañas, nung mayor pa dati si Digong, ito si Bongo ay tagabili ng turon ng merienda. ng merienda, mga kababayan. Napanood ko yung video ni Las Cañas. I think napanood niyo din siguro. Na in-upload ko yan eh. Umabot nga 400,000k yung views niyan eh. Oo. Oh, see? Pero ngayon tingnan mo, senador na senador siya. So abangan po natin guys. Ito. Na malapit na tayo sa exciting part guys. Kaya relax lang kayo, enjoy watching the ride guys. So dahil dito mga kababayan, ito po yung sinabi ni Robin Padilla. Hindi, ano muna, yung mga nagko-comment na muna guys. Yung mga nagko-comment muna. Ayan na. Sabi nito, kumusta na kaya ang flood control? Kailan kaya huhubaran? Sira ulo ka pala eh, iniimbestagahan na nga. Ito walang siguro, hindi marunong mag-update ito. Hindi kayo marunong manood ng balita o kaya mga political content creator na ina-upload nila tulad ko. Di ba? Flood control, walang problema. May nagtatrabaho na dyan. Huwag mo nang isama dito sa issue ng ICC. Ikaw naman may flood control ba sa ICC? Sinisingit mo si Raulo. Iba naman yan. May nag-iimbestiga na dyan. Huwag ka magalala. ICC, political prosecutors, malaking bayad sa kanila. Galing sa pera ng bayan. Wala tayong magagawa kung ganun, di ba? Natural. International yan, di ba guys? Kaya nga natural, nagsisweldo mga yan. Wala naman kickback mga yan hindi tulad dito sa atin. Di ba uso? Baka kababayad lang uli. Jesus. Samahan na nila, dapat mauna si Bato at Bongo. Yes, maganda yun guys Maganda yung itong ginagawa nila. Alam nyo bang malalagas na po ang Duterte Black sa Senado? Dahil nalalagas na, ito lang guys nakikita ko, tuloy-tuloy po ang impeachment laban kay Sara Duterte, and for sure mga kababayan, mapapatalsik talaga siya. Parang nakikita ko na dapat matanggal na ito si Bongo at saka si Bato. Sa flood control naman dapat tanggalin, makulong si Jinggoy Estrada at saka si Villanueva pala. Para kukuntin na lang ang dyan. Minority ba? Wow. Totoo yun. Ayaw lang, di ba?
But yung mga media, lalo na yung mga TV network, di naman lang nila binabalita kung bakit magkaroon ng drug war maging sa datos ng mga biktima. Kung kuno ng drug war, di naman lang nila ibinahagi ang datos ng mga biktima ng mga drug at mga, mga kabataan involved. See guys, diba na, hindi ko na basahin guys, medyo masilan. Naantok na ako. Karumal-dumal na pagkitil. Kaya ito'y mamamayagpag ang depensa ng mga biktima kuno yan, lalo na si Conti. Ano sabi? Lalo na si Conti, dapat balanse din. Sana ang babalita nyo. Di yung mga adik lang ko, buhay ng mga adik ang nawalan sa kagagawan rin nila. Buhay din ng mga inosente ang kinuha nila pastangan ng mga gumagamit na kontrabando. Ay nako guys, tingnan nyo naman ngayon sa pamuno ng PBBM. Obvious ba na maganda naman talaga ekonomiya ng bansa. Ganda ng daloy. Yung mga kilo ng bigas sa merkado guys pababa ng pababa. Kaya masaya kami. So dahil dito guys, sabi ni Robin Padilla, sabi ni Binoy, ako po'y na-depress. Na-depress. Inamin ni Senador Robin Padilla na naiyak at na-depress siya nang mabasa ang dokumento isinapubliko ng International Criminal Court ICC yung saan ipinangalanan ng aking mga kaalyado na sina Bato at Sigo, Senator Bongo, na bilang perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan kasi, karma Israel. Ako po ay naiyak dito. Ako po ay na-depress dito. Papaano na ito? Sino pa ang kasama ko sa Senado? Mag-isa ka lang. Kapag itong dalawang ito nabigyan pa ng warrant of arrest, ako na lang mag-isa. Hindi pa po depressing yun. Uy, sabi mo, bakit na-depress ka? Mag-isa ka sa Senado. Hindi. Nandyan pa naman si Cubeta. Ikaw naman. Mangangamoy kayo dyan. Ay, nako. Ano na. Iba talaga guys pag kumilos ang Diyos, di ba? Ang Panginoon pag kumilos, kahit anong klaseng harang mo dyan, kahit anong klaseng tago mo, uuwi ka din sa uuwian mo at kakastiguhin ka na aayon sa batas. Di ba guys? Ganun talaga eh. Ayan ang sabi ni Binoy. Natatawa ko talaga sa kanya. Di ba nandiyan naman si Kubita? Ikaw naman Sabi po ng Abante. And goes guys. Siyempre siguro kahit sino naman ang may kaibigan sa loob ng Senado. Di ba? Lalo pagkaalyado mo. Masasaktan ka talaga. Di ba? Si Bato, si Bungo. Tapos ito pa sino pa yung kaalyado nila diyan? Marami pa guys, no? Sa Senado. Hindi ko sure kung sino. Ayan depressed daw siya. Wow. Mga senador na to guys. Senador ni Lolo Digong. So yun mga kababayan, ano po ang kapalagay nyo? Ay abangan po natin yan. Di ba? Pag yan na natanggal, pilay na ang mga Duterte Black guys sa Senate. Paktay kayo ni ngayon. Di ba? Tapos si Marcolita kakasuhin. Kasi hindi niya na-explain mabuti yung kanyang SLN. Ay nako. Well, anyway mga kababayan, yan ang aking pinaka-latest update. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye bye bye. Babush, God bless Philippines. Follow me and likes guys. Bye everyone.